Alright, share my screen. Yun. So, sa umagang ito, pag-uusapan natin. Ayan. Ayan, ano. Ang di mapigilang pag-ibig ng Diyos o the unstoppable love of God. Narinig naman ako? Yes po. Yun, very good. Yes po, Pastor. Ayan, good morning. Anyway, so, ang di mapigilan na pag-ibig ng Diyos. Let's just read our text for today. Nagagaling ko siya sa Romans chapter 8 verse 31, no? And to 39. Maybe familiar na ho sa inyo tong ano na to. What's this? Yang verse na ito. Ayan. So it says here, so if you have your Bible, so okay na rin. Nandiyan naman na sa screen natin. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Who will bring any charges against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? For your sake we face death all day long. We are considered a sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors, through him who loved us. For I am convinced that neither death, nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Ay. Okay. So yun na. Yung ating mga binasa, I hope you ay naiintindihan, narinig natin ng maayos. Alam mo yung question na, kasi uso yung ano yung pinagtagpo pero hindi tinadhana. So I hope kayo po ay pinagtagpo at nawa ay dumating na kayo ay maging tinadhanan. Diba? Parang saklap kasing isipin yung ganung pagkakataon na akala mo siya na yung pala hindi. Amen? But alam mo yun, sa atin pag nagmahal ho tayo, we always ask something in return. Di ba pag nag-effort ka magmahal, gusto mo naman sinusuklian. Tama po ba? Heart react naman dyan. Kung tama ako, edi may tama ako. Alright? Di ba gusto mo sinusuklian? No po? Ayaw mo naman na parang binabaliwala, alam mo, doesn't exist. No? Parang ang hirap po nun. Pero gusto mo, sinusuklian kasi nag-e-effort ka eh. At kapag hindi na sinusuklian, pag wala namang in return, parang it's not worth it to love this person. Di ba kasi nag-effort ka, alam mo yan, iniisip mo yung mga araw, kinakamusta mo siya, pinapangarap, pinapangarap mo siya siyempre na siya yung, yung taong yon. O kaya, not only to those, yung kind of relationship na gusto mong mapangasawa o asawa, of course, to your brothers, no, to your siblings, to your friends, kahit pa paano gusto mo masuklian yung pagmamahal na pinapaabot mo sa kanila. Ang problema yan, dumarating tayo sa point na hindi na ibabalik, nakaka-disappoint. Diba? Nakaka-disappoint kasi you really don't know if that person loves you. Hindi mo alam kung dapat pa nandito ka pa rin nananatili para doon sa pagmamahal na hinihintay mong ibalik o kailangan mo nang magpalaya. Okay. Iba na. Ano? No, may mga ganon. Diba? So, meron naman na, ang tawag natin doon, nagmahal pero hindi pinaglaban. Pwede bang ganon?
Nagmahal pero hindi pinaglaban. Sana lahat pinaglalaban. Now, going back to the word of to the title, ano, lagi natin sinasabi na buti na lang si God hindi natin katulad. Kasi the love of God in us is unstoppable. Hindi mapipigilan natin ng anumang bagay. At marami na siyang ginawang mga bagay para maintindihan natin na mahal niya tayo. Okay? The question is, naghihintay ba siya ng pagbabalik? Hindi. Kasi we have to understand, ang pagmamahal ng Diyos hindi nagbabago. Nung tayo po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, minahal tayo ng Diyos. Right? Minahal na tayo ng Panginoon. Nung nakakilala tayo, hindi naman nagbago yun, minahal tayo ng Lord. So anong problema, Pastor? Yung mga taong hindi pa lumalapit sa Panginoon. Anong problema doon? Bakit? Mahal pa rin sila ng Panginoon. The same way that God loves us, God loves those people. Hindi naman siya namatay para sa isa eh. Namatay siya para sa lahat. 'Di ba? Namatay siya para sa marami. Namatay siya para iligtas ang sangkatauhan sa kapahamakan na kung saan tayo ay papunta doon. He saved us, He saved everyone. Lahat gusto niya. Kasi lahat, kami doon. Of course, John 3:16, di ba? For God so loved the world. Pag sinasabi nating world doon, it talks about the people in it. The people. No? He loves mankind. His creation and He wants to save them. But the problem is, dapat may response ka. Anong tugon mo doon sa, diba? Doon sa regalo ng Diyos? Sa mga tumugon, you are blessed mga kapatid. You are here right now because you fully understand that you know that God loves you and God has rescued you, diba, from death. Now we are into life. At pinamumuhay natin siya. So, pinagpapatuloy natin yung ating pananampalataya. But doesn't mean that those people na hindi pa ho tumatanggap, ay hindi mahal ng Diyos, mahal din sila ng Lord. Yun ang nga matindi doon. Grabe yung pag-ibig ng Diyos. The love of God is unstoppable. Even death cannot stop Him. Diba? From loving us. He would do everything. Actually, He has done everything to save us. To remind us, no? To remind people, hello, mali ang desisyon mo. Dito ka lumapit sa akin kasi mapapabuti ka. Mapapaayos ang buhay mo because I know my plans for you. Not to harm you, but to prosper. Diba? Balik ko lang yung screen natin. Now, buti na lang po ang Diyos, hindi pwedeng matapos ang pagmamahal. Nagpapatuloy at hindi hihinto. Yan. Ano sabi sa title sa Tagalog? Ang hindi mapigilang pag-ibig ng Diyos. I was talking to to my student. Yung isa naiinis kasi merong may crush sa kanya. Sabi ko, ano ka ba? Mapipigilan mo ba yung tao na magkagusto sa'yo? Ba't ganyan ang reaction mo? Kasi hindi daw siya sanay. Sabi ko, it's not you, it's them. No? Hindi mo kailangan mag-react. Kasi ang tao, ibang tao naman yun. You can never change them. Kasi pakiramdam nila yun. Diba? Parang ang Diyos, ang Diyos hindi mo kayang pigilan ng pagmamahal niya sa'yo. He would do everything for you. Diba? Kung ang tao sa kanyang kahinaan nagbabago-bago na pag-iisip, at nararamdaman tungo sa kanyang kapwa, nako magaling. At maging sa Diyos, di ba? Minsan tayo ay nagbabago-bago isip, mag-church ba ako? Hindi. Ako online. Okay, mas komportable. Ay, nako online, mas okay, makaka-attend ako pag face-to-face, di makaka-attend. I'm not saying Sunday lang naman yung but it is our reporting time. Reporting time on Sunday. We should report on Sunday. Diba? We gather around. Bakit? Nagpapalakasan mo tayo. Okay? Kaya nga nakasatin ko malam niya, honor the Sabbath. Huwag na natin pag-usapan kung ano ba talaga yung Sabbath, Sabado ba talaga? Hindi. You make time. This is the agreement na ito, linggo, doon tayo magsama-sama para mag-report sa Lord. Ito yung Sabbath natin. Ito yung pahinga natin sa Panginoon. Right? So we gather around. Get together because your presence is an encouragement. Lagi ko ito pa ulit-ulit, di ba? Lalo na pag nandyan ako sa inyo, which is kahit sa church naman, kahit naman sa amin. Kasi matuwa ka, nakita mo itong kasama mo, di ba? May mga pinagdadaan pero nandiyan pa rin na natili. Okay? Di ba? Ang ating Panginoon ay hindi ganon, katulad na pabago-bagong damdamin, buti na lang talaga.
Ang kanyang pag-ibig sa atin ay wagas at hindi nagbabago. It doesn't change. It doesn't change until we still have time here on earth. Siyempre, pag natapos na buhay natin sa mundo ito. Actually, kahit na. Ano na pagmamahal ng Diyos, pero wala na siyang kayang gawin. Kasi the man made the decision to really not to be with God. Diba? Okay, paano ba pinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin according to what we have read, no? Sabi sa unang-una, yan. So ang unang punta natin, sabi doon, ito maganda, ang Diyos ay panig sa atin. God is on our side. Sabi sa verse 31, what then shall we say in response to this thing? If God is for us, who can be against us? Grabe ka, no? Sa basketball, kung kakampi mo si LeBron, ay, malabong matalo kayo. Lalo kung kakampi mo si Jordan, kasi para sa akin, si Jordan ang GOAT ko. Ayan, GOAT. Diba? O kaya sa volleyball, kung kakampi mo si Alyssa Valdez. Ano pa? Sa laban mo, actually, di ba? Sa kumakalaban sa iyo, huwag kang mag-alala kasi panig mo ang Panginoon. Nasa panig mo ang Diyos. Now, if we understand, paano yung pastor? Tao rin eh. Di ba, ang sabi mo, ang pagmamahal ng Diyos sa atin nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, it's the same love that we have recognized Him. Yes. Ang maganda lang ho doon, kapag ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, may special favor sa iyo ang Diyos. Hello? May special favor sa iyo, Lord. May favor ka sa Lord, and that is to protect, that is to be on your side. Kakampi mo siya. Ngayon, sa mga hindi pa Kristiyano na mahal din ng Diyos, dahil paano ba na pinakita ng Diyos ang pagmamahal niya? By dying on the cross. Diba, hindi niya kakampihan yung mali. Ibig sabihin yung ginagawa lang naman, yung maling ginagawa. Diba, if the plans of the Lord, yung kaaway mo ay makakilala din, who knows? Only God knows. Pero pinakamaganda dyan, ang Lord ang kakampi mo at walang kayang tuminag kapag ang Diyos ang kakampi mo. Eh, ba't nararatel tayo ngayon? Ba't parang pakiramdam natin, nag-aalala tayo? Baka magkaroon tayo ng ibang God, yung GAD. Yan sa psychology, no? Ano yung GAD na yan? Hindi yan yung God natin, GOD. Ano yung GAD? General Anxiety Disorder. Sobrang pag-aalala mo, di mo alam kung magtatagumpay ka ba sa profession mo, kung saan ka man naroon, kung Diyos na naglagay sa yan, kinakabahan ka na, nag-aalala ka na. Diba? Hindi ka na nakakatulog. Bago dumapo ang depression, pwede ka magkaroon ng GAD. God, no? Which is General Anxiety Disorder. Dapat wala tayo noon. Dapat hindi natin yung mga bagay na yan. Bakit? Kampi mo ang Diyos eh. Ngayon, kung di mo naaalala, this is a reminder. Diba? If God is for you, who can be against you? Inaaway ka doon sa mga sa office mo? Wala ka namang ginagawa kundi sundin ang kalooban ng Lord. Kung mag-alala, ang Diyos ang bahala. Ang tindi ng backup mo, ang Diyos. Kaya sinasabi ni Pablo, ano yan, di ba? Kakampi mo ang Diyos, sinong lalaban sa iyo? Sinong aaway sa iyo? Pag inaaway ka, lagot kay Lord. Kasi pag binasa mo yung mga previous verses, di ba? God has done everything para alam mo yun, yung pag-ibig niya sa mga taong tumanggap sa kanya ay naroon. Kaya mapalad ka. Sabi mo sa sarili mo, I'm blessed. Yes, you're blessed. Because God will be on your side. Yan yung pagkakataon na pakiramdam mo, mag-isa ka lang, wala namang umaano sa'yo. Hello? Hindi talaga natin mahanap lahat sa tao. Sa Diyos, pwedeng-pwede. Kaya nga okay lang yung pupunta ka sa prayer mountain, mag-isa ka, magpupunta ka ng prayer cell because God will meet you. For you to understand that He has never leave you nor forsake you. He has always been there for you. Pastor, hindi laging nandyan.
Kung mag-alala, ang Diyos laging nandyan para sa. Amen? Kung naiintindihan mo yung sinasabi natin, mga kapatid, baka gusto nyo mag-heart react. Di ba? Yan. Yan. Salamat sa tatlo. Hmm. Apat na. Nagbibilang si, lima na. Oh, very good. Yan. Di ba? Salamat po. At least naiintindihan natin. Di ba? It's a reminder. Maybe you are used to this word. You are used sa mga teaching na to. Baka reminder lang. Kasi pakiramdam mo, mag-isa ka na naman. Okay lang yun. Diyan naman ang Diyos. Di ba? Hindi niya mapipigilan sino man na ang Diyos ay pumanig sa iyo. Amen. Next point. Sabi niya dito, ang Diyos ay may provision sa atin. God's provision. He who did not spare His own Son, gave Him up for us all. How will He not also, along with Him, graciously give us all things? Hindi dyan. Ang Diyos nagpo-provide. He has provided us trabaho. Maybe God provided you promotion. Sabi daw, pag nag-pray ka ng promotion, sama mo daw na tumaas yung sweldo. Kasi may promotion nga, dumami trabaho, pero yun pa rin ang sweldo. Diba? So, dapat daw kasama yun sa panalangin. Naintindihan natin, mga kapatid? Okay? Sa sobrang pagmamahal ng Lord, walang nakapigil sa Kanya para ipakita ang pagmamahal niya sa atin that the need provision for us to be saved has been given, which is His Son, our Lord Jesus Christ. Pambira. Hindi nagpatinag, sabi nga doon, hindi nagpatinag ang Diyos Ama. Ano sabi? Hindi nagpakabog sa kamatayan para hayaan ang tao yung pahamak lang. No, He provided an antidote para ho tayo maligtas. Bakit? Sobrang mahal ka ng hindi siya papapili. Tayo minsan, di ba, pag ayaw na ng taong minamahal natin, sabi, palayaan. Hayaan mong lumigay sa piling ng iba. Palayaan mo siya dahil sa reason mo pa rin ipagmahal. Pero ang Lord, grabe. He will do everything. He has done everything actually. And still doing everything for you. And He is always providing for you. Eh, Pastor, maraming problema. Baka pinuprovided ng Lord, hinahayaan ng Lord para ma-remind ka, oy, nakakaalala ka pa ba? Higit sa lahat, yung relasyon mo sa akin ang dapat mas tumibay. Hello? Diba? Higit sa lahat, yung relasyon mo sa akin ang dapat tumibay. God can provide work, can provide business. Kaya niya ring alisin yan. Ma-remind ka lang. He can allow things to happen, challenges in our life. Para maintindihan lang natin, no? But God will always provide. God will always provide. Remember si Abraham, no, nung inalay sa Isaac, pinigilan na siya ng Diyos. Eh, kailangan pa rin na mag-sacrifice. Nag-provide ang Lord. No? Merong isang, I think, goat or lamb, something. Ano pa? God provides. Ang dami, no, sa Bible, pag tinignan natin, He provide for everything. He provided the air, the sun, lahat-lahat. Ano pang bang hinahanap mo? Kaya niyang ibigay ang lahat. Pero hindi niya inaalaw na makuha natin ang lahat, baka ikapahamak po natin. Kaya magtaka ka, ba't hanggang ngayon hindi pa binibigay ng Diyos? Baka ipapahamak mo eh. Hindi ka pa handa. You see, we need to be a better person in handling things. Gusto mo milyon-milyon. Diba? Trillion o billion. Problema, you don't know handle money. You're not a good steward of money. Ubus agad yan. Saan pupunta yan? Mapapahama ka lang. Mapapariwara lang ang buhay mo. Katulad ng the prodigal son. Kinuha ng mana. Sa halip na umayos ang buhay, lalong lumala. You see? Saan ka dinadala ngayon kung
Kung saan ka dinadala ngayon, kung saan, nasaan ka ngayon. Ang gulo ng pastor, ha? Ibig sabihin, where are you at right now? Si Lord ba nagdala sa inyo? Ang tanong, is it a blessing to you? Or is it hindering you to have a relationship with God in a deeper way? You ask them. Pastor, gas-gas na yan. Pati sa reminder. Kasi kung hindi para sa iyo, hindi para yan sa iyo, yung bagay na yan, tao na yan, ano pa man, God can provide. God can provide. Mas alam ng Lord ang kailangan mo kasi mahal ka niya. Mas alam ng Lord ang pangangailangan mo in all aspect of your life. Ah, wow. Eh di wow, yes. Baka yung taong nagugustuhan mo, di nga alam na nag-i-exist ka. Pare ko po naman, pastor. Di ba? God can provide. God can provide. Because God is our provider. Remember mo lang, hanggang ngayon, ano ba yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo? Sabi nga, whenever you come to the point of nagka-question ka na, count your blessing, bilangin mo ang miracles na nangyari sa buhay mo. Diba? Bilangin mo ang mga biyaya ng Diyos sa buhay mo. So, ang dami niyan. It's just a reminder, kapatid, that God has been providing for you because He loves you. Hindi lang natin alam. Hindi lang natin alam. But in small things, no, God is providing. Bawat detalye ng buhay natin, hindi natin alam baka kumikilos ang Lord. Sa sobrang we're just focus on the things that you want to do, hindi mo na makita. Hindi mo na makita. Diba? Pero assess yourself. Dandaanin mo mula pagising mo hanggang ngayon. Sa mga nakaraang linggo, araw, think about it. How God has been there for you and providing for you. Amen. Hallelujah. Sa lahat po ng nakakaunawa, ayan, pa-heart react ulit. Yung. Ayun, salamat sa dalawa. At least may dalawang nanig. Uy, sa tatlo na. Yeah. Uy, apat na. Yan. God bless you. Yan. Amen. O, di ba? Lumiba pa. Next. Pangatlo, sabi doon, ang Diyos ay may protection sa atin. God's protection. Verse 33, sabi dito, who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. God is always been protecting us ever since. Kasi kung hindi, naku, wala na tayo dito sa mundong ito. Kinuha na tayo ng Lord. Why is doing that? He has something, God wants you to do something, diba, as part of His plan. And God is protecting you to do that job. Trabaho mo yun. Gagawin mo yun. Dapat mong gawin yun. At kaya dahil doon, ikaw ay pinaprotektahan ng Diyos. Tingnan mo lang. Nung COVID, na-COVID ka ba? Kung na-COVID ka, kinuha ka na ba niya? Hindi. Nandiyan ka pa rin. Diba? Nung nawalan ng trabaho, isa ka ba sa nawalan? Pero nandiyan, nananatili ka. Bye. God is protecting you. God is providing people to be there for you para ikaw ay manatiling buhay. Diba? Manatiling lusog. At manatili ang yung mental health ay okay na okay. Hindi ka pa nagbe-breakdown. Kung nag-breakdown ka na, break it yo. Kung nag-breakdown ka na, binalik ka ng Lord. Ba yan? Inaayos ka ng Lord ngayon. Kaya nariyan ka. Si Nebuchadnezzar, nasira nga ang kanyang, no, nasiraan siya ng bait. It was prophesied by God, but then God returned him, no? He restored him. Why? God will protect. God will protect. Tingnan mo kung ikaw ay nagmumotor, kung ikaw ay nagdadrive, magkukumbit ka. Di ba? Out of nowhere, bakit hindi ka binangga ng truck, ng isda? Di ba? Na wala kang dalang gasolina sa tricycle mo, nasunog ang lahat. Diba? If you would read the news na puro negative things, ang dami doon na nangyayari na ano ba yan? Kalunos-lunos, ganito, ganyan.
Pero pasalamat sa Lord dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, hanggang ngayon pinoprotektahan ka ng Panginoon. Amen. Tama ba yun? Kung agree kayo, pa-heart react nga. Agree ka ba doon? That God is protecting you until now. Kung agree ka doon, pa-heart react. Yan. Thank you very much. Diba? Yes. God is protecting you, kapatid. So be thankful. Diba? Be thankful to God. Purihin ang Diyos. Na sa kabila na tayo ay hindi faithful, man, God is so faithful that He has unstoppable love. That's why He is protecting you ever since. Amen. Amen. Diba? Sabi ko nga sa inyo, yung mga tao na hindi pa na kumikilala sa Panginoon, sabi doon natin ang pagmamahal ng Lord ay ganoon din sa pagmamahal niya sa atin. Pero tandaan nyo, mayroon lang tayong favor. Meron tayong favor. That we have responded, no, to His love, to His gift. Tinanggap natin eh. Sarap doon. Tinanggap natin. Diba? So you are blessed, kapatid. You are blessed. Think about those things, protection. Alam mo, I'm just praying dahil grabe, pag nagkaroon talaga ng matinding away ang China at Philippines, ang daming issue lumalabas na ang US, binabackup tayo. But the problem is, pag nagkagera, tayo ang battleground. Pag sinabi mong battleground, maraming casualty. Diba? So, alam mo, I just thank the Lord hindi pa siya lumalala ng ganun. Bakit? God's still protecting us. And my prayer that God will protect the Philippines from any harm or any, alam mo yun, pagbabanta na darating sa atin. Pero ang alam mo lang doon, kapatid, God will protect you. God is protecting you and God will continue to protect you. Hanggang ikaw ay, alam mo yan, it's time for Him to pick you up at dalhin sa langit. Amen. Diba? So, ang sarap lang i-remind tayo, mga kapatid. Oo nga, diba? Thank you, Lord, that I have lived this life for this long. I have lived my life for this long, for so long. Na andyan ka, Panginoon. Maraming pwede mangyari, but I'm still here. Diba? Sabi nga natin, ano yung una natin? God is on our side. Yung pangalawa natin, God is providing. No? And God is protecting. Biro mo yung mga bagay na ginagawa niya lagi. Diba? Andyan lagi yung tatlong bagay na yan. Hindi nawawala. Lagi ka po naprotektahan. Lagi tayo pinaprotektahan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat, Panginoon. Grabe magmahal ang Panginoon. Naalala ko yung anak ko, no, pag sasakayin kami sa tricycle, so parang nasa badya, tapos doon sa dadaanan niya, may dumadaan tricycle. Alam niya naman dumadaan yung bata. So out of, your love for your daughter, kaya sandali. Tumaas ang mga tono ni Pastor. Sandali, may bata eh. So nagsorry naman. Diba? Alam mo, bilang tatay, I want to protect my child in any possible way. Pero siyempre, hindi naman ako yung Diyos, no? Because she has to undergo things, no? Na mabibuild yung kanyang character. May mga laban siya na siya lang ang harap na hindi pwedeng, andyan lang ako, pero siya pa rin ang harap. Kahit ano pang gusto kong protection sa kanya. Diba? Kailangan niya yun. For her to grow. Alam mo, ganun din siguro tayo sa Lord. Pero nandoon ang protection niya. Lagi, sa lahat ng pagkakataon. Ganun niya tayo kamahal. So, part of it, I understand. Pero siyempre, iba yung lawak ng pag-ibig ng Diyos. Ang naiintindihan ko lang yung pagmamahal ko sa anak ko, sa pamilya ko. To protect them in any possible way that I can. Diba? From any harm, emotionally, physically, mentally. Pwede lang gawin lahat yun. Talagang mahaharang mo. Kasi magulo ang mundong ito.
Diba? Pero maganda dyan, ang peace ko lang dyan, the Lord, binigay mo yung anak ko, ikaw ang poprotekta sa anak. Ang kalooban mo siyang masusunod sa buhay. Diba? Ganon din sa atin, ganon din sa inyo. No? Maybe your pastor will protect, alam mo yan, na kung pwede kang protektahan sa lahat ng pagkakataon, pero hindi siya. Ang maganda dyan, alam lang natin na ang Diyos magpoprotekta sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Diba? Kung meron kang kapatid na gusto mong protektahan, meron kang kapatid, pamilya, mag-anak, alam mo yun, lalo pag narinig mo, binubuli ka na ganyan, diba? Parang gusto mo na sumugod doon sa schoolers, bakit kayo ganyan? Diba? Pero you can learn from those things. Isa sa mga bagay na reminder lang, ang Diyos ang mas magaling pumotekta. Diba? Ang Diyos ang pinakamagaling pumotekta. Amen. Now, let's go to the next point. Sabi doon, ang Diyos ay may pagmamahal sa atin. Of course, kanina pa natin pinag-uusapan. God's love. But what kind? Sabi doon, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who love us. Grabe, gusto ko tong word na to, no? Conquerors. Si Alexander the Great, I saw, I came, I conquer. Ganun bang klase ng conqueror? Hindi, we conquer our fear, we conquer our, alam mo yun, lahat ng bagay that would hinder us to be the person that God wants us to be. He made us conqueror. Ba't kayo, pastor, para akong talunan, hindi ko magawa, hindi ko. Hello, di ba? Pero the love of God is enough for you to conquer everything. If you would fully understand the height, the depth, how big the love of God in your life, we can be more than conquerors. Yung anak ko, alam niya lang mahal ko siya, kaya pag magkasama kami, komportable, naiinis lang yung kapag, ay wag yan, ganun ngayon pag pinipigil ng mga ganun, pag may na. Pero alam niya lang, mahal niya, ay sugod na yan, wala siyang, yung confidence niya ang taas. Hello? Diba? Patriarch yung alam niyang grabe yung pag-ibig sa kanya ng Diyos. Patriarch nga, mga kapatid. Amen. Amen. I like that. Hindi lang heart. Amen talaga. Very good. Diba? Ang lawak, ang lalim, ang laki ng pag-ibig ng Diyos. That will make us a conqueror. We will defeat anything that would hinder us. Any challenges that will, alam mo yan, darating sa buhay natin. Any battle, any war that we need to go through. We are more than conquerors because of all these things. Ang kasama mo ang Diyos, naproteksyon ka ng Panginoon, God is providing you. O, parang cheat code nga yan eh. Diba? Parang cheat code yun. Tama ba? Parang cheat code yun. Bakit? Andyan ang Diyos eh. O, kampi mo ang Diyos. Magpo-provide ang Diyos. Pag kailangan mo ng shield, kailangan mo ng espada, kailangan mo ng baril. Alam mo sa games, di ba? Cheat code. Di ba? At ang matindi, kung malaban, tatalunin. You become more than conquerors because of His love. We become more conquerors because of this love that God has given us. Grabe, no? Yung bagay na pag naintindihan mo na, yung mga unang tatlo, nga naman, sino pang tatalo sa akin? Sabi nga, who can be against me? God is providing for everything. Kung anong kailangan ko sa laban na to. O hindi niya pa ako iiwan. Diba? Mga girls, pag iihi, laging samahan mo ko. Huwag ako, iba na lang. Huwag ka mag-alala pag umihi ka, samahan ka ng Lord. Hello. Ang sarap lang i-remind tayo mga kapatid. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, kaya mong malagpasan lahat. Kaya mong i-overcome lahat. Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Dahil sa pagmamahal, bibigyan niya lahat.
Amen. Nandiyan pa kayo? Amen? Diba? God's love. Pag pinag-usapan God's love na wow, uwi ka na. No? Let's go home. Done na to. Diba? Uwi ka na. Tapos na laban. Pag-usapang God's love, tapos na laban. Ba't nangihina tayo? Diba? O sa reminder kapatid para lumakas ka. Reminder para lumakas ka sa araw na ito. Kung nga pala, mahal ako ng Diyos, pambihira, anong hindi ko kayang gawin? Di ba? Anong hindi mo kayang gawin? O kung hindi pa sapat sa iyan, punta tayo sa panglima. Hindi pa sapat sa iyan, o ito panglima, ano yun? Ang Diyos ay may pangako sa atin. Amen. God's promise. Anong promise to? Sabi sa verse 38, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither the height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Pangakong hindi ka, anuman, ang bagay na ahadlang, walang magpapahiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Ganyan katindi ang pag-ibig ng Diyos at ipinangako niya. Yan ang pangako ng Lord sa buhay mo. Wow! Kaya minsan huwag ka na mag-self-pity, kawawa naman ako. Hello! Mahal ka ng Diyos. Huwag makawa ng sarili mo. Okay lang malungkot. Okay lang umiyak. But be reminded, nothing can separate you from the love of God. God's love has always been there from the start in your life. Ka na magdamdam. Okay lang naman, no? Minsan, it's okay na to be okay. But don't stay there. Kung manatili doon, huwag mong tambayan ng problema, huwag mong tambayan ng pagsubok. Pwede ka huminto, pero magpatuloy ka. Amen. Hold on to all the promises of God. Grabe ang mga pangako ng Diyos sa buhay ng tao na nananampalataya sa Kanya. Amen? Tama po ba? Andiyan pa po kayo? Amen? God has a promise. Naalala ko nung nag full time ako doon sa Manila. At that time, I don't know kung nakwento ko na ilang beses to. But yung thing lang na, alam mo yun na ang pamilya mo parang ikaw inaasahan na magliligtas sa kanila. Na ikaw yung palagay nilang maganda, maging kinabukasan at magiging pag-asa nila para naman maisay sa kanilang buhay. Yun pa yung pagkakataon na sinabi ng Panginoon, mag full time ka. Wow. Pag sinabi natin full time, wala ka namang kikitain. Oh, wow. Di ba sapat? May allowance ka ginto. During that time. Di ba? Sa ating mga Pilipino, hindi naman uso yung mga katulad na ginagawa ng mga Amerikano na bago mag full time, bago gumunta sa mission, kailangan secured yung finances. So kukuha sila ng mga taong ipipresenta ng kanilang mission vision, kanilang gagawin for them to be supported. Ang Pilipino hindi ganoon sugod na sugod sa gera. Diba? Ngayon, meron mo ganoon. But sabi ko, Lord, mahal ko yung pamilya ko. Kawawa naman sila. Ano bang gagawin ko? Sabi, hindi. Full time ka sa akin. And then, He made me realize, mas mahal ng, yung pagmamahal ko, mas matimbang pa rin ang pagmamahal ng Diyos sa pamilya ko. Hindi ko siya kayang talunin doon. I cannot outlove God to my family. And God knows what He is doing. O sabi ko, Lord, sabi mo yan, ha? O, ikaw ang bahala sa pamilya ko. Sabi mo, you never leave me, never forsake me. Yung blessing will extend to my family. O. Kaya until now, alam mo kaya ako nagpapasto? Because the blessing of God in my life are extended to my family. May kapatid ako nasa Canada, may kapatid ako nasa Korea, may kapatid ako na nasa Iloilo, yung magandang negosyo, may kapatid ako na dito, nakasama ko na magandang negosyo. No? Ang dami, may ama na siya. Hindi ko sinasabing ako yung bayani, but I believe because I serve God, the blessing of God in my life are extended to them.
Kasi yun ang pangako ng Diyos. Yun ang pinanghawa. I thank God for that experience. I thank God, no? Sinunod ko ang Panginoon. Kasi during that time, alam mo, pag may kailangan pamilya ko, sasabihin sa akin, pray lang ako, biglang, alam mo yun, may bigas, sang sako, papadala ko doon, kasi wala na silang bigas. Pag kailangan ng pinansa, sa atin, magbibless sa akin, 10,000, 5,000, bibigay ko sa kanila. Although that is a past victory, but until today, alam mo yun, grabe. Kung susumahin ko, finances ko, kinikita ko, apaka-ote, but God, ano sabi, dahil nagsisearch tayo sa Lord, si Lord ang bahala doon sa mga bagay. Alam mo yun, na kulang sa ibinibigay ng tao. Pero nagiging sapat dahil ang Diyos nandiyan ang ako. Grabe. Nangako ang Lord. Kaya nasusustain. Hindi nga nasusustain ng overcome. Overcomer ka sa lahat, araw-araw, everyday. Ang butihan ng Panginoon. Kasi may pangako siya. Amen? Kung may pangako sa iyo ang Lord, kapatid, hindi nagbabago yun. Panghawakan mo pa rin. Panghawakan mo kasi hindi nagbabago yun. Baka tayo lang ang nagbago. Alright? Tandaan natin, hindi natin katulad ng Diyos. Ang pangako natin napapako, ang pangako ng Diyos nagpapatuloy. Nangyayari, natutupad. Diba? Kaya nga hindi baliwala na nandito tayo ngayon eh. Nagsasama-sama eh. If you're here, you do not believe the promise of God, ako nakakalungkot naman ang buhay mo, kapatid. Pero kung nandito ka, dahil pinapanattalaan mo, you believe that God has a promise for you, and it's going to happen, and you continue to hope, and put your faith on it, that's good. Kasi yan ang para magpatuloy ka, at nagpapatuloy ka. Pero sabi nga, laging reminder ng misis ko, asamin mo yung provider, not the provision. Gustuhin mo yung blessor, not only the blessing. Kasi pagkasama ang blessor, lagi kang may blessing. Amen. Diba? Lagi kang may blessing. Puri ng Panginoon. Ano yung tatlong bagay na ating nabanggit? Ang una, ang Diyos ay panig sa atin. Grabe. Ang Diyos ay may provision sa atin. Ang Diyos ay may protection sa atin. Ang Diyos ay may pagmamahal sa atin. Last, ang Diyos ay may pangako sa atin. I would like to end in this verse, no? Sana gumana siya. Ayan, pang gumana. Ayan, pipidutin natin. I would like to end in this verse. Yan. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed his love among us. He sent his Son, his one and only Son, into the world, that we might live through him. This love, not that we love God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sin. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us. Now, alam mo kapatid, ipinag-uusapan natin kanina, alam mo ang Lord hindi naman humihingi ng something in return. Pag-usapan natin kanina na, di ba, pagmamahal natin, kahit pa paano gusto natin may balik, kasi pag hindi binabalik, alam mo yun, nakakapanghina, doon natatapos ang relasyon, baka hindi talaga para sa isa't isa. O nag-aaway kayo ng pamilya mo, ng kapatid mo, kasi parang ikaw na lang nagsasacrifice, parang walang bumabalik, hindi man lang ma-appreciate yung effort mo, yung pagmamahal mo sa pamilya mo o sa kanila. Diba? Alam mo one thing, ang character ng Lord hindi. Hindi rin siya naghihintay ng kapalit. Because that is his character. His love, his unstoppable love for us, walang kapalit. Unconditionally minahal niya tayo. Pero alam mo yun, when you realize that God loves you so much, hindi pwedeng hindi mo i-share. Hello? Diyan pa ba kayo? Thumbs up na. Pag nandyan pa. Hindi pwedeng hindi mo i-share. Ano? Yung word of God? Not necessarily the love of the word of God, but the love of God. Nasaktan ka ng taong minamahal mo, nasaktan ka ng pamilya mo, pero kapatid, patuloy ka magmamahal. Bakit? Patuloy ka magmamahal. Bakit? Kasi ang pagmamahal ng Diyos ay nasa iyo.
Dapat patuloy ka nagmamahal kasi ang pagmamahal ng Diyos nasa iyo. When the love of God is overflowing in your life, alam mo yun, ano ngayon, kung ano may mga bagay na yun, basta masaya ka lang. You have experienced to be in love, yun yun. Diba? Kung na-experience mo na magmahal, yun yun. Yung wala ka, alam yung nakaluta ka lang sa ere. Diba? Yun yun. Yun yung pagmamahal na meron ka kapag andyan ng Diyos. Kaya mo magmahal ng iba. Ang ang matindi ngayon ano, sa mga tumatanda na talaga ako. Eh, matanda na rin kayo, yung mga kabataan noon. Alam niyo na yan, 'di ba? Ngayon ay meron akong couples fellowship every Tuesday. Alam mo 'yun? Nag-ano na tayo sa mga mag-asawa na ang tawag nito, nagka-counseling. Dati kayo lang, oh. Mag-aasawa na rin kayo, ano? O yung iba may asawa na. Nagka-counseling tayo ngayon sa mga mag-asawa. 'Di ba? Ano yung laging sinasabi natin? Kasi pag parehas kayong naghihilaan ng expectation ng pagmamahal, mapapagod eh. Kaya nga sinasabi, it is, nasa gitna ang Panginoon. Why? We get love from God. Pag na-realize natin mahal tayo ng Lord, nag-uumapaw ang pag-ibig ng Lord, meron tayong bagay na ibibigay doon sa asawa natin. Kaya natin silang mahalin kahit hindi sila kaibig-ibig yun. Pag nagsinabi ko na yan, magtatawanan na yung mga mag-asawa. Diba? Kasi kahit gaano kaganda, minsan nagiging pangit pag nag-aaway na eh. O kahit gaano kagwapo eh, o macho. No? But, when you are being feed by the love of God, grabe yan, yung umaapaw ang pag-ibig ng Lord sa'yo, you can now give to other people. Diba? Kaya nga pag, alam mo yun, ano tayo, napupuno tayo ng inis ng ano, kasi napapagod tayo, o mabilis tayo mairita, galit yung naibibigay natin. Pero pag punong-puno ka ng pagmamahal, iba yung ibinibigay mo. Iba yung aura na tinatranslate nila, ano mo, no? Pinoproject mo sa ibang tao. Kaya nga sabi dun sa verse na binasa natin, love one another. Dapat makita sa iyong pagmamahal kasi nasa Diyos ka. Kung wala kang pagmamahal, hindi mo talaga kilala ang Diyos. Hello? Eh sabi, love your enemy. Esther, love your enemy. Oo. Hindi naman sinabing mahalin mo na, yakapin mo na. Ano eh. Mahalin mo sila. May pagkakataon yun para makakilala sa Panginoon. Di ba, love your enemy. Yung asawa mo pala yung enemy mo. Kaya yung taong mahal mo, kapatid mo, ano pa man. Naunawan po ba natin? You see, we have, the love of God should be seen in us. Kapagod ka ba? Punta ka muna sa Lord. Rest with God. And let the love of God pour out in your life. So that it can overflow and touch others. So that you could continue to love those people that surround you every day of your life. Amen? Hindi nanghihingi ang Diyos ng return. Pero ikaw na lang yung mahihiya na hindi mo ibalik yung pagmamahal niya, yung unstoppable love of God in you. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo po yung manalangin. Lord, I just thank you, God, for today. Thank you, God, for the life of these people who are listening right now. Panginoon, salamat sa hindi mo mapigil ang pag-ibig. Hindi mapipigil ang pag-ibig mo sa amin. Salamat po, Diyos. That we have experienced that I have experienced that, Lord. Panginoon, right now, I pray that you bless everyone. That you would touch their life, their heart. Ang pag-ibig mo ay patuloy bumuo sa kanilang mga buhay. Mag-umapaw sa kanilang mga puso, Panginoon, upang mag-translate ito, O God, sa ito. Lord, mag-umapaw ang pag-ibig mo sa aming buhay, Panginoon. Mag-umapaw ang pag-ibig mo at maabot ang maraming tao sa pamamagitan. Hallelujah. Lord God, thank you for being there. Lord, you are on our side. Thank you, Lord, that you have provided for us until now. Thank you, Lord God, for protecting us, Lord. As always, thank you, God, for your love, your unstoppable love that make us a conqueror. Lord, thank you for your promises that's still there. Panginoon, na hindi pa nangyayari, pero mangyayari, Panginoon, in the right time, O God, according to your will. Thank you, God. And Lord, teach us how to return it, Panginoon.
Teach us how to share it to other people. Teach us, Lord God, to share it in our church, to our pastors, our neighbors, Panginoon. To those people that need loves that comes from you. Empower these people, Lord God. Empower them that they would always realize that they are blessed, that they are loved, Panginoon. We are loved. Thank you, Father, for sending your Son, Jesus Christ, as a manifestation, Lord, of your love toward us. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord. We give you all the praise and all the glory. In Jesus' name. Amen. Amen. All right. So, Amen. and salamat, puri ng Panginoon. Ano po ang ating mga takeaway dyan? No, sabi ay dapat may takeaway. Ano ba, Pastor? Obligasyon? Hindi naman. Kung meron lang tayong gustong i-share. Diba? Ayan. Magtuturo ba o kusang loob to? Mampid. Kuya Kulas, may gusto kayo share? Tawa si Kuya Kulas. Ayan po, Pastor. Hmm. Ayan, mahina po kasi yung ano ko, Okay lang. signal ko. Okay po. Takeaway ko lang po is yung pagmamahal ng Lord sa atin is grabe talaga, no?